Hello guys, so ito yung ating dryer na re-reparin. So ang problema nito, sira yung kanyang motor saka yung kanyang goma. Okay guys, so ito yung kanyang belo, yung goma sa ilalim. Yan. So ikakabit natin yan. Yung dati kasing goma niyan, napunit siya. So dito na warot yan. Kaya tumagos yung tubig dito, tapos nabasa yung motor niya. Kaya ngayon palitan natin ng bago. Ito yung belo, saka ito yung kanyang motor. So ikakabit natin, papakita ko sa inyo yung paano pagkabit. So sa pagkabit ng belo, kailangan muna natin tanggalin tong nasa ibabaw. So tatanggalin natin to, tatanggalin yung tornilyo dyan sa gilid, paikot yan, saka natin yan may angat. Tapos yung pinakalikod nyan, ito, kailangan yan nakatanggal na. Yan yung bakal nya, kailangan yan nakaalis na sa motor. So ito kasi na tanggal ko na nung nakaraan So papakita ko na lang sa inyo kung paano magkabit ng goma saka yung motor nya, saka mag-wiring. So babaklasin natin tong sa ibabaw. Iaangat lang natin to pag natanggal na natin yung tornilyo. Ayun iaangat lang yan. Yan. Ganyan lang yan. So itong ating spinner, dalawang wires lang yan. Ayun dalawang wires. Ito naman yung kanyang pinaka spin tab. So ito yung kanyang bakal. Ayun So ayan, sisilipin nyo rin yan kung may kalawang or may ano na, pero dito okay pa to, konting liha lang, saka lagay ng langis. Okay guys, so iyan natin siya. So ilulubog nyo lang yan dyan, tulak lang natin yan pababa. Mararamdaman nyo naman yan pag nag-lock na. Yun, lalak yan, tutulak nyo lang siya pababa. So lalay lang kasi baka mawarat yung bago natin biling goma. Itong nire-repair natin na dryer, ito yung ano ba yung brand nito? Dual na single dryer. Dowel. Ito ano pala. Okay guys, so naikabit na natin. Silipin natin sa baba yung nag-lock na yung pinaka ano niya, goma. So ayan yung goma niya, naka-lock na siya. Check nyo yan. So okay na yan. So ito, lalagyan natin yan ng langis. Okay, so lalagyan natin yan para smooth yung ikot ng ating spin tab. Pati itong spin tab natin, yung bakal niya lalagyan natin para mamaya pagpasok natin dun sa goma, smooth siya. Okay guys, so ito yung kanyang pinaka shield. So ito yung ilalagay natin, ibabalik natin dito. So tinanggal natin to dun sa lumang motor niya. So mahalaga na ibalik natin to para kung sakaling magkaroon ng problema yung goma, hindi na ibaba yung hose ng ating dryer, hindi kagad mabasa yung motor niya. Kumbaga meron siyang shield ang tawagin. So ibabalik natin. Yung kanyang preno, ito yung preno niya. So itatali natin siya ng alambre dito para hindi siya mag-cause ng ingay doon sa ating motor pagka umikot. Pagka yung motor ng dryer nyo umuugong na lang, so malamang na sira na yung kanyang windings, nabasa na. Kaya yung mga dryer nyo, huwag nyong kakalimutan hindi ibaba yung hose. Or yung iba talaga pinaputol na yan para talagang nakababa na. Kasi pag hindi nyo na ibaba yan, mababasa talaga yung motor nyan. Kasi nga yung tubig hindi makalabas. Dahil nandun lang sa loob. Nakita nyo naman yung goma na ikinabit ko, dun yun kumakatas yung tubig. Lalo na pagka sira na yung goma. So dun mababasa yung motor natin, kaya nasisira. Mapapansin nyo isang araw di na-under yung dryer nyo, uugong na lang siya. Okay. So pagka naikabit na natin yan, so
medyo tumigas to, pupukpukin natin yan para smooth. Okay, so ang pagpukpok niyan pag ganito sa gilid. So ikot natin. I-check natin yung kanyang. Okay, so ito lalagyan natin yan ng langis kasi matagal yun hindi malalagyan simula nang kinabit natin. Lalagyan natin yan ng langis. Dapat yan smooth na smooth yan. Okay guys, so ito na yung ating motor ng dryer. So ilalagay natin yan. Meron naman siyang lock. Ayun o. So dyan natin yan i-shoot. Tatlo yung paa niyan. Para pagka naglagay tayo ng damit, dyan yan nagba-vibrate. Gumaganyan yan. So normal lang yun kasi nga may naglagay tayo ng damit. Tapos may vibration yan. Talagang normal lang. Okay guys, so ikabit na natin yung tornilyo. Ayan. Okay, dito sa shafting meron siyang ito yung plat. So ayan yung plat nya. Kita nyo ba? Ayan yung plat. So itong ating coupling, itatapat natin yung sa baba. Dalawa kasi yan. Yung sa taas, ito yung sa spinner. Yung sa baba, ito yung itatapat natin dyan. Kailangan yan, nakatapat yan dyan para pag inigpitan natin. So swak siya dun sa may plat. Ayan. Kailangan yan nakasentro. Ayan, nagre-repair din daw siya. Ang kulit. Okay guys, so higpitan na natin yung tornilyo nya. Tamang higpit lang dito, huwag masyadong mahigpit. Kasi pag sobrang higpit, mababasag yung plastic nya sa loob. Ayun, no? Yung pinaka kailangan kumapit lang siya doon sa may pinaka flat na So higpitan natin yung isa. Okay guys, so pag naigpitan na natin, kakabit na natin yung kanyang body, yung sa taas. Okay guys, so kakabit na natin yung ating ibabaw. Natin yung tornilyo muna para hindi na siya gumalaw. Okay guys, so ilalagay na natin yung tab. So itong bakal na to i-shoot lang natin doon sa pinakabilog sa butas. So tatantyain nyo lang. Okay. Tatantyahan. O kaya kapain nyo pagka So pag ay pumasok. Okay guys, so higpitan natin yung tornilyo na yan pag na-shoot na natin. So meron din yung kanal dun sa pinaka bakal. So yun dapat yung tatapat dun sa pinaka tornilyo sa ibabaw. Ayan. So kailangan yan nakatapat dyan sa tornilyo para pag higpit hindi siya gagalaw. Okay guys, so ito yung dalawang wires galing dito sa ating ito yung dalawang wires na to. Ito yung connection ng ating spin timer. So i-check natin siya. So gamit din natin yung analog tester. So dito test muna natin. So calibrate. Tapos lagay natin dito yung isang test rod sa magkabila. Okay, so wala siya. So ikot natin yung timer. Pag pumalo, ibig sabihin good yung ating timer. So ikot muna natin. Okay, so nakaikot na. Okay, good. So pumalo siya. So okay yung ating spin timer. So sunod naman natin ay wiring na natin. So ito yung kanyang wires ng spin timer. Dalawang wires lang yan. So yung isa dyan ay itatap natin siya sa capacitor. So unahin muna natin yung pag-wiring ng spin motor. So ito yung ating spin motor. Tatlong wires yan. Yung isa dyan ay common. Ito yung kulay blue. Yan yung ikakabit natin dun sa plug. Ito yung wire ng plug. Yan. So kakabit natin yan dyan. Dito. Yan.
Okay, so ikabit na natin. Ito yung tatlong wires ng motor. So ito yung blue. Lalagay natin yan sa linya ng plug. Yan. Tapos yung isang wire dito sa ating spin timer, itong kulay brown, lalagay natin dito sa plug. Yan. So yan. So ngayon, yung itong dalawang wires na natira dun sa ating motor, ikakabit natin dito sa capacitor. Ito yung capacitor natin. Ilang microfarad to? Ito pala nakalagay. So 4 UF. So ito yung mga dapat lang sa hanggang 5 UF pwede sa ating spin dryer. So 2 wires lang din yan. Itong 2 wires ilalagay natin dito sa natirang dalawang wires ng spin dryer. Okay lang yan magkabaliktad, huwag nyo lang pagdidikitin yung etong red, pwede yan dito sa gray. So pwede sila magkabaliktad, wala naman siyang polarity. Okay, so ganyan, huwag nyo lang pagdidikitin na ganyan. Pag pinagdikit nyo yan, sabog yung motor saka yung capacitor nyo. So dapat yan hindi yan magkadikit. So ngayon, dun sa ating diagram ng spin dryer, meron niyang diagram. So makikita nyo dun sa loob ng ating dryer. Ayun, nandun yan nakakabit, ayun, yung puting papel. Diyan yan makikita kung saan natin itatap yung isang wire ng spin timer. So ito yung pula. Itatap natin yan dun sa sa kulay gray. Okay. So itong pula itatap natin siya sa isang line ng gray sa motor. Ayan Yan, tatap natin. So dito sa gray, dalawang wires ang nakakabit sa kanya. So yan yung pinaka wiring niya. Okay. Yan. Etong isa wala tong dalawa lang yan. Isang linya ng capacitor. Etong isang linya ng capacitor, tatlo yung nakakabit. Ayan. So ipipix natin to, tapos lalagyan natin siya ng tape bago natin siya paandarin. Okay guys, so nailagyan na natin siya ng mga tape. And so naisaksak na natin. So papaandarin na natin siya. So dito ikot na natin. Okay, so umiikot na siya. So itong kanyang pinaka takip, meron siyang contact. So yung contact niya, yung parang switch yan. Pagka inikot nyo yung timer, andar siya. Ngayon pagka binuksan nyo yung takip, maghihiwalay. So mamamatay yung ating dryer. So tulad ng gagawin natin. Ayan, namatay yung dryer natin. Kasi nga meron pa siyang contact. So wag nyong ilulusot yung kamay nyo habang umiikot kasi meron hihigupin yan. At tulad ng ginagawa niya doon sa ating mga damit na pagtaslaban, yun, hinihigop yung mga tubig. So wag nyong ilulusot yung kamay nyo. So ibig sabihin good na yung ating dryer. So ayan. Okay, so okay na yung ating dryer. So lagi lang nakababa yung hose nya para hindi masira kagad yung motor, saka tamang capacity. At huwag kayo dito magbabanlaw. Yung iba dito nagbabanlaw naglalagay ng tubig dito. So delikado yun sa ating motor ng dryer, mabilis masisira. So dito pinutol na natin yung kanyang hose para kung sakaling malimutan ng may-ari yung ibaba yung hose, okay lang kasi putol na, diretso na yung labas ng tubig. So okay na.